Ayon sa Aklat ni Juan, Kabanata 16, talatang 33. Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutang ito ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. I have told you this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Kadalasan, ang nakakaaliw na mga pahayag ng Panginoong Hesus ay idinisenyo upang iugnay ang isang kahangahangang pangako ng Diyos sa malalalim na alalahanin na maaaring lumabas sa puso at isipan ng mga mananampalataya habang naglalakbay tayo sa buhay sa lalong nagiging dayuhan na mundo. Totoo rin ito para sa mga alagad. Habang aanin ng krus ay lumalapit, ang maliit na grupo ng mga disipulo ni Kristo ay natakot sa antagonistikong saloobin ng mga pinuno ng relihiyon kay Jesus na lumakas habang ang Kalbaryo ay lumalapit. Ngunit sa kanyang talumpati sa pamamaalam, si Jesus ay naglaan ng oras upang bigyan ng katiyakan ang kanyang natatakot na muntingkawan ng kanyang perpektong kapayapaan ay ilalagsa sa kanilang puso at isipan kung sila ay magtitiwala sa mga salita na kanyang sinabi sa kanila at maniniwala sa mga bagay na kanyang itinuro. Kailangan nilang malaman na sa bumagsak na sistemang ito ng mundo ay magkaroon din sila ng kapigatian. Ang mga tao ay nagiging antagonistic din sa kanila tulad sa Panginoon Hesus. Ngunit lakasan mo ang loob, sabi niya, nagtagumpay ako sa mundo. Ang mahal na Panginoong ng kawalang hanggan ay hindi kailanman pinababayaan ang mahihinang pag-iiyak ng kanyang mga anak na tumatawag sa kanya araw at gabi. Naunawaan niya ang mga takot na kinakaharap natin at ang mga pag-aalinlangan na bumabalot sa ating isipan. Kapag ang lahat ng tila ligtas at matatag ay nahuhulog sa gulo at malalim na kaguluhan. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito. Ang kanyang nakapagpapatibay ng mga salita sa kanyang maliliit na pangkat ng mga tagasunod. Upang pagdating ng oras, maalaala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo sa simula. Ang kanyang pangako ng kapayapaan ay binigay sa mga nakikinig at naniniwala sa kanyang salita. Ang kanyang pinagpalang kapayapaan ay nasa puso ng lahat ng nanatili sa kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ay nag-alok sa atin ng kanyang perpektong kapayapaan na matatagpuan sa kanya. Huwag babagabag ang iyong puso. Sumampalataya sa Diyos. Nasusumpungan natin ang kanyang kapayapaan habang tumitingin tayo sa kanya. Natatamo rin natin ang kanyang kapayapaan habang nagtitiwala tayo sa kanyang salita. Natutuklasan din natin ang kanyang kapayapaan kapag pinaniniwalaan natin ang kanyang mga pangako at sinasa puso natin ang mga ito. Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Posisyonal tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit dapat tayong maging praktikal kay Kristo sa bawat sandali. Kailanman ay hindi natin matatamo ang kapayapaang iyon na higit sa pag-unawa maliban kung tayo ay nasa Kanya, sa pakikisama sa Kanya, sa matamis na pakipag-isa sa Kanya, nagpapahinga sa mga pangakong itinuro niya sa atin sa Kanyang salita. Ito ay habang tayo ay nagpapahinga sa Kanya at nananatili sa Kanyang pag-ibig, daang kapayapaan ng Diyos na lampas sa pangunawa ng tao ay bumaha sa ating mga puso at magpapatahimik sa ating mga isipan. Ang nagkatawang taong salita ng Diyos ay nabibigay sa atin ng napakalinaw na mensahe na siya ay nakamit ang tagumpay laban kay Satanas at sa sistemang ito ng mundo. Binigyan na tayo ng isang pagsilip sa magandang bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang nagkatawang taong salita ay nagtagumpay, ay nagbigay ng binibigkas na salita
na nakakala sa susulat salita. Ang nakakaaliw ng mga salita ni Jesus ay binigay para sa isang dahilan, upang suportahan tayo sa mga oras ng pag-aalinlangan, upang palakasin tayo sa panahon ng pagkahinaan, upang suportahan tayo sa mga panahon ng pagdurusa, upang liwanagin ang madilim na mundong ito sa panahon ng kadiliman at ibangon tayo kapag tayo ay nanghina at tumagsak. Bago siya dinala kay Pilato at ipinako sa krus na kahoy, nagawa ng Panginoong Hesus ang pinakahangahangang pag-angkin. Ang sabi niya, nagtagumpay ako sa mundo. Hindi lamang napagtagumpayan ni Hesus ang kasalanan sa pamamagitan ng pamumuhay ng walang kasalanan. Dinaig niya ang kasalanan sa ngalan ng lahat na magtitiwala sa kanyang handog na sa krus. Hindi lamang daig ni Jesus ang kamatayan nang siya ay bumangon mula sa mga patay. Dinaig niya ang kamatayan sa ngalan ng lahat na ipinanganak mula sa itaas at nakadamit ng kanyang katwiran dahil nagtagumpay siya. Tayo rin ay mananagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Ang mga salitang ito ay binigkas upang bigyang babala ang maraming kapigatian at pagsubok na hindi may iwasang humakbang sa landas ng lahat ng binili ng dago ng Diyos ng mga anak, at para hiwakayatin ang bawat anak ng Diyos. Bastid na si Kristo ay nanalos ng tagumpay para sa atin, upang anuman ang mangyari, ligtas tayo sa mga bisig ng Panginoong Hesus. Ngunit dapat nilang ipahayag ang pinakadakilang katotohanan na maaring mahulog sa mga tainga ng namamatay, makasalanang sangkatauhan. Nagtagumpay ako sa lahat ng bagay na maaring magdulot sa iyo ng sakit at pagkabalisa. Sa akin magkakaroon ka ng kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao sa mundong ito. Magkakaroon kayo ng kapigatian, ngunit laksan niyo ang kanyang loob sapagkat tinaig ko ang sanglibutan, ang sabi ng Panginoong Hesus.